Hello everyone, this is Tech Dojo and welcome to our video. Once na nakapag-install na po siya, ito po yung kakalabasan po niya. Okay, so ang una pong tatanungin sa atin ni Windows Server 2012 R2 is number 1 yung username. So username po naka-default po yan. Okay, naka-default po na administrator. Okay, Mark Jerwin says all good sir. Okay, thank you. So username, so administrator po ang ating pong default na username. So magta-type po tayo ng password. Alright? Sa Windows Server po, mahigpit po si Windows Server sa pagta-type po ng password. Okay, gagamitin po natin alphanumeric with symbol. Okay, so like for example, ng password, magsaset po tayo ng password. Okay. So set po kayo kung ano pong password ang gusto po ninyo. Okay. So once you're done typing in the password, click finish. Tapos, we're going to wait to finalize the settings. Okay. So, ano po ang nakikita po ninyo na pagkakaiba ng Windows Server 2012 environment sa Windows 10? Sige nga. So, open mic po tayo or you can type it in our chat box kung ano po yung una pong impression po ninyo dito pa lang sa login screen. Okay, go ahead, Mark Jerwin. As user-friendly siya. Okay, user-friendly siya, no? Kasi naka-GUI yung pinili natin. Alright, thank you, Mark Jerwin. Anyone else? Okay. Sabi ni Cedric, yung layout po. Okay, so iba yung iba yung environment niya. Alright, yung layout. Faye, sabi ni Faye, shorter and easier. Yeah. Okay, straightforward po. Jake says simplified. Yes, kasi dahil server to, hindi naman to kailangan ng bongga na mga desktop environment, no? Kasi ito ay dedicated sa server, so wala masyadong in-install na mga graphics dito. O more on core functions po ng isang server. Okay? So ngayon, mapapansin natin paano tayo magla-login. Ano po makikita po dito sa ating screen? Ano po yung nakalagay? Paki-type nga sa chat box. Ano yung sabi na pe-press po natin? 3 buttons po ang ipe-press natin. Ano po yung ipe-press natin? Okay, so ang ipe-press po natin ay Control-Alt-Delete. Okay, so once we press Control-Alt-Delete, okay, papasok po tayo sa login screen. Okay, so once we are on the login screen, so type po natin yung password. Oops. Wrong password po. Alright, so yan. So once na i-type natin yung correct password, so lalabas na po yung environment ni Windows Server 2012 R2. Okay? So ito po yung kanyang environment. Okay, click muna natin, no? Kasi connected sa network. Okay, so antayin po natin mag-load si Server Manager. Okay, so kung nakikita po ninyo sa ating pong environment, so una pong maglo-load si Server Manager or si dashboard. Okay, so ito po yung pinaka-core na environment ni Windows Server 2012 R2. So kilalang-kilala po siya dahil sa kanyang Server Manager. Okay, so dito po tayo madalas nagagalaw when we configure Windows Server to become an active server and domain controller. Okay, kung anuhin po natin, so tingnan natin kung may notepad tong Okay, so may notepad naman si Windows Server, no? Okay, ano po ba, guys, kung tatanungin po ninyo ako, ano po ba ang gagawin po or i-configure po natin sa sa ating server? Okay? So medyo medyo marami po yung ating i-configure.
Okay, so ano po yan? Ang configuration po natin ay nahati sa 5. Okay, 5 configuration po ang gagawin po natin dyan. Okay, so ano yung configuration yun? Okay, paki-note nyo na lang po. No? Ang una natin gagawin dyan is we're going to install Active Directory. Okay, and we're going to promote this server into a domain controller. Okay, sir, ano ibig sabihin yan? Okay, so ibig po sabihin yan is si server po gagawin po, nag-install po tayo ng Active Directory para yung mga Windows client na ko-connect po sa kanya ay magsisave sa kanya, naka-record po. Okay, para lahat po ng users ay kukonekta na po kay server. So, hindi po siya individual na peer-to-peer client ang magiging network natin. So, to become a client-server network, kailangan ng isang server ay naka-active directory. Okay, so yun po yung una. Okay, so yung pangalawa po na atin pong gagawin is we're going to install and configure the server's DHCP. So ano yung DHCP? Yung napag-usapan po natin kahapon. Sige nga, pag natatandaan pa what is DHCP means, paki-type in na chat box. Kung natatandaan pa yung discussion natin yesterday. Okay, what is DHCP? Okay, Margarine Dynamic Host Config Protocol. Okay, so Alexander, Dynamic Host Configuration Protocol. Okay, correct po kayo dyan. Si Lance, si John, si Jake. Yeah. So, Dynamic. Hindi ko na itatype. Nandiyan na pala. Alright. So, Dynamic Host Configuration Protocol. So, ano po yun? Okay. So, yung Dynamic Host Configuration Protocol ay isang protocol na kung saan si server po na merong ganyang DHCP ay siya po ang magbabato or magsusupply ng IP address papunta sa client na nakakonect sa kanya. Okay. So, next process naman na gagawin po natin sa Windows Server po natin, and we're going to install, copy paste lang po natin para mas tayo, no? Mas mabilis. Okay, install and configure DNS. Okay, so ano po yung DNS? Yung napag-usapan po natin sa networking. Okay, so DNS stands for Domain Name System. Okay, it translates domain name into IP addresses. Okay, so yan po yung ating i-configure sa ating pong Windows Server, no? Pangatlong i-configure po natin. Okay, so next naman po na i-configure po natin is yung tinatawag natin na file services. File services. Okay, so paano yung bakit tayo mag-install ng file services? So, mag-install tayo ng file services para yung Windows Server po natin ay maka-receive na at makapag-store ng files na ginagawa po natin sa ating mga Windows client. So, ano man yung mga i-save natin sa Windows client, automatic po once connected ka kay server, dun po siya mapupunta. Okay? So, ang ano po natin, ang susunod po natin dyan ay remote desktop. Okay. So, ano yung remote desktop? Okay, para ma-remote access natin yung yung ating server. Kung sakali man na nasa malayo po kayo na office or office footer. Okay? So, yun po ang mga gagawin ninyo sa Windows Server 2012 R2. Okay? Any questions? If you have any question, please type in the chat box or you can raise your hand para ma-acknowledge ko kayo. Then you can use your microphone to speak.
Okay, so kung wala naman po kayong question, okay, so please type in the chat box the okay icon, okay, or thumbs up. So please type in the chat box, mag-thumbs up po tayo kung lahat po tayo ay ready na. Okay. Alright, so kung wala na po kayong question, so without further ado, okay, so let's configure this server. Okay, so gagawin ko is dadahan-dahanin ko po yung process, no, para makasunod po kayo. Okay, much better nga kapag nasa lab nga kayo kasi para mas makita nyo live. Pero magagawa naman natin paraan since we're going to use virtual machines. Okay, para may demo ko sa inyo yung configuration server. Okay, so ano yung una-una natin gagawin para ma-configure po natin si server, no? So una po is we're going to create static network or static IP address. So paano natin gagawin yon? Okay, so using the shortcut key Windows key plus R. Okay, so lalabas po yung run. Type po natin ncpa.cpl. Okay. Guys, so papansin niyo marami akong shortcut na gagawin kasi configuration of server kasi it takes a lot of time and we're going to use shortcuts na lang para mas mapabilis tayo makapasok do sa mga applications or sa mga processes na gagawin po natin. So Windows R, then type ncpa.cpl para makapunta po tayo sa network connections. Okay, so ano po gagawin natin sa network connections? Going to right click on it. Okay, right click, click properties. Okay, so gagawin po natin is i-uncheck po natin si Internet Protocol version 4. Internet Protocol version 6 rather. Okay, uncheck po natin siya para IP version 4 lang po babasahin ni server. Okay, for connectivity. Okay, then click po natin siya. Then click properties. Okay, so gagawin po natin is obtain and use the following IP address. Okay, so gagawin po natin is we're going to type the IP address 10. Oops, hindi pala nakabukas yung yung ating pad. Okay, so we're going to use an IP address na kung saan hindi po ginagamit ng madalas sa network. Okay, bakit po? Para makaiwas po tayo ng IP address conflict. Okay, so ang gagawin po natin dyan is magsiset tayo ng static IP. So mag-create tayo static IP which is class A na IP address para mas dali po, no? 10.0.0.1. Okay, press po natin yung tab, then automatic lalabas po siya ng subnet mask niya na 255.0.0.0. Okay, so gagawa po tayo ng DNS server address. Okay, ano ba yung DNS server natin? Okay, which is itong server na to. So syempre same po ng IP address po ang itatype natin, 10.0.0.1. Okay, so once tapos na po tayo mag-create ng IP address, press OK. Click pala. Then click close. Okay, so papansin nyo unidentified network yan, no? Sa natin, sa network natin icon. Okay, so what is the second thing to do? Okay, gagawin natin is pupunta tayo sa Windows Explorer. Click po natin to. And then, right click po natin yung PC. And then, click po natin yung properties. Tapos, punta po tayo ng change settings dito sa computer name, domain, and workgroup. Papalitan po natin yan. Okay, so sa system properties, iibahin po natin yung full computer name. So, paano po natin gagawin yan? Click lang natin yung change. And then, tatype po natin yung pangalan ng
pangalan ng server natin. So, dahil ito yung server, so type lang natin server. Okay. Then, click OK. Okay. So, once mag-click OK, so press click lang ulit natin OK. Click close. Then, click restart now. Tapos, mag-restart si Windows Server. Okay guys, pag ano to na nawala, balik lang po tayo no sa sa room kasi mukhang di yata na yung Google Meet natin. So good for 1 hour lang. So click natin restart anyway. Okay, so antayin lang natin siya mag-restart. Okay, so login tayo. Control-Alt-Delete. Type in the password. Okay. So check natin, maglo-load po si Server Manager. Okay, so pag lumabas na po si Server Manager, okay? So let's go na po tayo for our installation of Active Directory. Okay, so paano po natin gagawin po 'yon pag-install po ng Active Directory? So click lang po natin to sa under the Server Manager. Okay, click lang po natin sa Add Roles. Okay, click lang po natin ng Next. Kung masipag naman kayo basahin niya, wala namang problema, okay? So, click next na lang po. Okay? So, ang pipiliin po natin ay role-based, no? Kakalimutan. So, next naman, pipili po tayo ng ng server sa ating server pool. So, leave it as default na lang. Click po natin siya. Okay? Guys, ano ulit yung i-install po natin? Please type in the chat box. Okay. Ano po bang ano po yung ating pong gagawin ulit dyan? Baka nalimutan ni Sir Anthony. Okay, please type in the chat box. Anong una natin gagawin? Pipiliin DHCP agad. Starts with the letter A. Sinabi ko na kanina. Active Directory. Okay. So, ano po natin? Install po natin yung Active Directory Domain Services or ADDS. Okay. Check po natin siya. Ba't hindi ko ma-check? Wait lang . Okay. So, once na check po natin siya, ano lang po, no? Click lang po natin yung Add Features. Okay. So, click lang po natin yung Next. Okay. Leave it as default. Click lang ulit natin Next. Click lang ulit natin Next. Okay. And then, click Install. So, once we click Install, mag-wait lang po tayo. Antayin lang po natin siya. So medyo may may katagalan ng konti, depende sa sa PC.
na pag-i-installan. Kaya dapat yung PC po na lalagyan po natin ng Windows Server kung ano po yung mabilis na PC po sa ating arsenal. Okay, so nakalagay dito, configuration required, installation succeeded on server. Okay, so click lang po natin ang close. Okay, so once we click close, so meron po tayong makikita po dito na flag or for notifications. Kaya meron po dito nakagay na warning. Ano po sabi? Okay, ang sabi po ay promote this server to a domain controller. Okay, so click lang po natin siya. Okay, so dito naman sa step po na ito ay kailangan po natin mag-create ng tinatawag natin na deployment operation. So ano po ang gagawin po natin dyan? So gagawa po tayo ng bagong domain. Okay, so bago tayo kumit ng bagong domain, kiklik po natin syempre domain forest. So we're going to create a domain forest. So click po natin add new forest. Okay, so ano po yung root domain name o yung pinaka domain name po natin? Okay, yung para yung sa pinakamadali at madali po nating tandaan na domain name, type na lang po natin yung default na lagi po natin ginagamit. Domain name po natin, pwede mo natin ilagay networking.local. Okay, para madali po natin tandaan. Ang domain name natin, networking.local. So click next lang po tayo. So once na na-click po natin yung next button, papipiliin po tayo ng forest functional level. So dapat syempre Windows Server 2012 yan, double check niyo po. Okay, so ngayon tatanungin tayo ng password. So yung password na to, itatanong po sa atin kung sakali na makorrupt po yung ating Active Directory. So para ma-restore po natin siya, hihingihan po tayo ng password. So type niyo po kung ano pong password ang gusto po ninyo. Make sure lang po na na matatandaan niyo po yung password na ilalagay niyo po. So once you're done, click next. Okay, so wala po tayong gagawin dito, no? So just click next lang. So meron pa po dito, no, NetBIOS domain name. Okay, so yung pinaka-domain name ng ating server nung nag-create po tayo ng Active Directory, okay, is network.local for domain. So kaya nagkaroon siya ng NetBIOS domain name na networking. So click next lang po tayo. Okay, so after clicking next, so leave it as default na lang. Okay, so click next. Okay, so kung tapos na po, click next lang po tayo. Okay, so i-check po ni server kung tama na po yung mga parameters na ginawa po natin to create active directory domain controller. So nakalagay naman all prerequisite ay check, so tama po yung ating process. So click lang po natin yung install. Then, we're going to wait. Medyo may katagalan ng again ng konti. Depende ulit sa PC. Again guys, for the reminder, take down notes po tayo ha, kasi hindi na po ulitin ni Sir Anthony po ito. Kasi next time na pagpasok nyo po dito, diretso na po kayo ng networking. Then
installation na po ng ating Windows Server. Alright. So, pag tapos na po tayo, pag successful po ang ating operation, nakalagay po dito, you're about to sign out. So, magsa-sign out po siya. Then, magre-restart. So, antayin na po natin mag-load. Okay, please wait lang. Medyo may kasagalan lang po. Okay, Mark Jervis, sir, pwede po ba mag-screen record din sa Sensa GC po? Okay, wala naman problema. Go ahead. May permission ko naman kayo since ako naman yung author nitong video session natin. Just make sure na hindi po ito kakalat sa iba. Siyempre for copyright purpose po yan. Okay? Alright, so now we're online ulit sa ating Windows Server. So balik po tayo, login po tayo sa Windows Server po natin. So insert po tayo ng combination key. Okay, so ano po ulit ang ita-type po? So ita-type po natin sa keyboard ay press Ctrl Alt Delete, tapos type po natin yung password. Okay, so once na po tayo, nasa loob na po tayo ng Windows Server 2012. So antayin lang po natin mag-load ang Server Manager. Okay, so kung wala na pa po tayong problem, okay, we're going to proceed na sa ating second na process, which is install and configure Dynamic Host Configuration Protocol. If may mga topics po kayo na gustong malaman po at mapag-aralan, please type it in our comment box upang gawan po natin yan ng ating video. Don't forget to like our video, click the subscribe button at notification bell para makareceive kayo ng updates sa ating mga upcoming video. That's all for now and see you in our next video.